Hi, good morning. It's a very fine sunny day. Saturday ho dito. Bibisitahin ulit natin tong mga halaman. Itong munting balkon. Yan nakadapo doon, ibon. Ito naman si Minus. Eksena. Kumusta po kayong lahat? Kumusta ang buhay-buhay natin? Tama natin ito. Pag umupo ako rito, may tinatamaan ako ng araw sa mukha. Kaya urong tayo ng konti. Parang bonggacious ang konting kwentuhan. Kwento pala. Ako lang kasi magsasalita. Okay ba? Kita ba ako? Ayun. Pero may araw talaga eh. Tumatama sa mukha ko. Diba? Pwede na siguro. Ito ng konti. Kagabi, marami kaming na-accomplish na mga lakad. May appointment ako kahapon sa estetika. Ano bang tawag sa atin sa estetika? Yung pwede kang magpa-beauty-beauty, yung mga ginagawang mga scrub-scrub, ganun. Pero hindi ako nagpapa-scrub. Iba naman yung sa akin. Medyo intimate, kaya hindi ko nasasabihin. Anyway, sa suki ko na yun dahil nirefer yun sa akin ng kaibigan ko at dati kong katrabaho. Nagmamassage din sila doon, tsaka kung ano pang mga gusto niya ipagawa. Dito kasi sa Italy, ayaw nila dito ng may mga balbon sila. Kasi karamihan dito hindi ko alam kung sa lugar, dahil malamig o ano. Talagang binabalbon sila. Di ba tayo, sa atin meron din akong nakitang mga may balbon, mapababae, mapalalaki. Pero sa amin, sa pamilya namin, wala kami nun. Anyway, may sadya ako na pinapagawa rin ako. Appointment ko kahapon, nagpunta kami doon, tapos dumaan na rin kami sa doktor ko dahil may pinick up akong reseta ng gamot. Tsaka dumaan sa Asian market dahil bumili ng mga pagkain natin, bihon, pansit canton, nakabili na ako ng corned beef. Mamaya siguro pwede kung may oras pa ako, pwede kong ipakita sa inyo mga presyo. Actually, tinapong ko na yung resibo pero nandyan pa malinis. Okay, pwede ko bang ituwid ulit at basahin para magka-idea kayo ng mga presyuhan dito. Dahil ako, nung umuwi ako sa Pilipinas, no, lalo itong lately, last year kong uwi, na-amaze talaga ako, na-excite ako sa mga presyo, lalo yung, alam niyo, nag-araya nuts, di ba? Parang ang tendency mo gusto mong bilhin lahat sa mura pag nasa Pilipinas, kasi dito Europe ang nag-uusapan natin, kaya pag convert kayo ng convert talagang ako lang naman binabanggit ito sa inyo para magka-idea kayo kung paano ang paggastos namin, ang cost of living namin dito. Sumasabay naman sa bagay yan, di ba? Kung gaano yung sweldo mo, yun din naman ang cost ng buhay. Siyempre, pag dinala mo sa ibang lugar kaya ng Pilipinas, dahil iba ang pera sa atin, so parang murang-mura, no? Parang ang nag-araya nuts yata dyan ay 30-35 pesos lang, no? So para akong na-excite na nakita ko, wow, sabi ko napakamura na. Parang kaya maraming Pilipino ngayon yung maintindihan talaga kung bakit nag-uuwi kami. Buti na lang dito sa pag Europe ang biyahe, hindi bawal magdala ng mga
magbitbit ng mga ganon sa maleta. So, nakapunta kami doon. Tapos yung corned beef, tumaas na rin ang presyo compared mga 2 years ago. Mura pa corned beef dito, like 350. Ang tatak ko na favorite kong bilhin dito ay Exeter. Wala yata sa Pilipinas na, hindi yung Philippine brand. Ngayon 450 na. Ang laki ng mga 1 euro or more ang in-increase. Pero isang naman yun, pag niluto yun, marami na yun. Siyempre lalagyan natin yun ng patatas, carrots, o kaya yung pepperoni, gano'n. Maalat yun, di ba? Sobrang alat. Kaya pag ako gumagawa, hindi ko na talaga inasinan yun dahil maalat na. Yun, concentrated yun ng asin, sobrang alat. Kaya hindi hindi healthy. Bumibili ako, pero siguro nang kumakain lang kami nun like 4 times a year. Magkalang naisipan ko at madalian. Anyway, yun. Tapos dadaan pa kami ng pagkatapos nun dadaan pa kami ng Lidl supermarket, discount supermarket, malaki-laki ho yun. Kaysa dito sa discount store na malapit dito sa amin. So, dumaan kami doon, binili ko rin yung mga kailangan ko. Nakakita ko ng tahini sauce kasi nga gagawin ko yung Dubai chocolate na sikat, yung nag-trending. Mahilig din naman kasi ako sa chocolate, lalo na pag winter. So, naintriga ako sa lasa. Sabi ko matry ang gawin sa bahay kasi wala ka namang mabibili dito. Sabi nila nagbenta daw sa Lidl pero naubos agad. Pero syempre hindi ko alam kung pareho talaga yun ng original Dubai chocolate na pwede mong orderin online. Kaya lang ayoko naman mag-order online. Nakita ko unang-una na napakamahal. Sabi kong kaya ko naman gawin sa bahay. Meron naman ingredients na nabili. Kasi meron na ako nung Atayfi. Nakabili na ako nun. Meron ang pistachio naman laging available dito, yung pistachio cream. Tapos butter, madaling ma-avail. Meron ng pistachio nuts. Marami dito niyan. Meron nga ako dyan, binuksan ko na yun, unti-unti ko nang kainin. Then, dark chocolate. Yun ang kasi yung binili kong una, half kilo na dark chocolate. Yun, isang ganyan yan na gustong-gusto yun ng kapatid ko sa Bicol. Kaya pag uwi ko, sa susunod, dadalang ko siya. Nabuksan, nasimulan na namin, kinain-kain namin. Kaya bibili pa ako para pandagdag. Kasi baka magkulang. So, kompleto na sa ingredients. Yun lang ang kulang na yung chocolate lang. Pero yung tahini na bili ko na, dahil yun medyo mahirap hanapin yun. Hindi yun basta-basta makikita sa supermarkets. Since ang Lidl ay nagbebenta sila ng mga oriental ng products. Paminsan-minsan meron sila. May corner sila doon na makakabili ka ng mga pagkain, may Chinese noodles, ganyan. So, yun ang lakad namin. Tapos almost na noon, bago kami pumunta sa Lidl, noon, 5 o'clock. Tapos naisipan ko, sabi ko, wag na kaya tayong magluto wag na tayong kumain sa bahay kasi sabi ko parang masarap kasi maganda panahon. Di ba pag maganda panahon, rin ng humor. Parang gusto mo ring lumabas, magstay sa maiba naman, hindi nakakulong ka sa bahay. Kasi lately nag-uulan din naman dito. Tsaka siyempre pag nagtatrabaho sa ako, di naman ako naglalabas. So, ayun, sabi ko, kain tayo dun sa favorite namin kainan na Chinese restaurant, pero masarap silang gumawa ng yung fried na mixed fish, frito misto ang tawag dito. Meron yung pusit, hipon, tsaka yung maliliit na isda. Yung parang sa atin kawilis ang tawag. Bihira kasi yung Chinese restaurant na ganun ang pagkagawa nila. Kasi karamihan ng Chinese restaurant, parang kung pinapalobo nila yung coating. Parang makikita mo maliit lang yung nasa loob na hipon, tapos puro na yung coating, puro harina na. Yung sa kanila, style Italian yung ginagawa nila. Para ka rin kumain sa Italian restaurant.
Medyo malayo-layo ng konti pero ano naman, hindi naman worth naman dayuhin. Tsaka meron silang pizza. Mahilig sa pizza ang asawa ko. So tinawagan ko kapatid ko, tapos sabi niya ako na magpe-prenotate kasi baka ako kailangan mag-prenotate. So 6:30. Maaga naman kami kasi pag maaga hindi pa noon matao kasi ang mga Italians dito mahilig silang kumain ng mga from 8:30 ganyan. 9. Nahiligo sila magpagabi sa restaurant. Kasi parang napaka-importante sa kanila nung gano'n na yung dinner talaga rito ay parang mas importante kaysa lunch. Kasi lunch, kadalasan hindi magkakasabay kasi may mga trabaho, no? Yung mga nag-aaral ang mga anak, parang kanya-kanyang ng buhay, di ba? Tapos pag gabi, doon nagkakasama-sama, so pwede na mag-reunite, tapos kumain, o sa bahay, o sa labas na magkakasama. So lagi kaming first batch kasi unang-unang kapatid ko ganun, nasanay na siya na maagang kumakain. Tapos para din hindi kami gabi at may time pa kami magchika-chika, magkwento, magstay kasi hindi ka naman naalis agad pagkakain, di ba? Magpo-coffee ka o kaya magde-dessert ka. So pumunta kami doon, kumain kami. Pagdating namin, isang table pa lang ang occupied, tapos yun. Tsaka maganda yung makakapili ka ng lugar ng gusto mo table. Kung gusto mo doon sa dulo, ayaw mo dinadaan-daanan ka, ayaw mo nang malapit doon sa sa entrada. So, ayun, kumain kami ng maayos, pizza, ng fried fish. Ayun. Natapos ang gabi, umuwi kami. Pagdating dito sa malapit sa amin, sabi ko sa asawa ko, inatid muna pala namin yung kapatid ko. Sabi ko, maglakad-lakad kaya muna tayo dito. Total maliwanag ang mga ilaw dito, may mga park na malapit dito, may playgrounds. Lakad kami, medyo nag-record pa ako. Sabi ko para naman ma-digest muna yung kinain natin. So yun, lakad, ikot dyan. May mga naglalaro pa sa parks, playgrounds. So nakarating kami ng bahay. Tapos bala kong ituloy yung na-prepare ko na kasi nung maaga pa kahapon yung dough nung gagawin kong crostata. Yung sinasabi ko nga na gagamitin ko na yung chestnut spread na nasa bottle na na-open ko na pag tumagal ho yun baka masira kahit nasa rep, pwedeng mag-amag yun. May apples na kami, hahaluan ko na lang ng apples. Yun, inasikaso ko pagdating ko sa bahay kagabi. Medyo late na yun kaya hindi pa ako inaantok kasi ganun talaga ako, lalo na pag nag-coffee ako, hindi ako nakakatulog agad. So may energy, naglaba ng washing machine. Tapos yung asawa ko nakatulog agad siya sa sofa habang nanonood kasi pagod siya, maaga siyang gumigising pag first shift. So yun ang ang ginawa ko, yung dough na na-ref ko kasi wala kaming bala kahapon na kumain sa labas. Dapat yung mga 30 minutes lang i-ref. Kasi dapat yun medyo malamig Hindi naman yung paalasahin. Medyo tumigas. Kaya nilabas ko, hindi ko muna agad ginawa. Kasi gagamitan ng rolling pin. Dapat ipa-flat. Hindi ko madinan dahil tumigas, sabi ko. Kaya pala 30 minutes ang nakalagay sa instruction dahil yun talaga lang dapat. Hindi ka pwedeng hayaan ng ilang oras. Pero yung nangyaring yun, hindi naman yung malaking problema kasi masusolve yun, mariresolve. Iwanan nyo muna, tapos pag medyo lumambot, saka nyo na formahin. So, nagawa ko yung crostata. Ano bang pwedeng itawag sa parang pie yun papakita ko mamaya. Total, na-record ko naman yung paggawa. Anyway, yun ang maghapon namin, kahapon. Yun ang mga aktibidades. Ngayon ay asikasuhin ko itong ayusin ko na yung kama, tapos mag-ayos kami ng insurance kasi mag-expire insurance ng motor namin, yung scooter. Alam niyo pag sabay-sabay, sabay-sabay na gastos.
magre-renew ka ng kotse, magre-renew ka insurance ng, ng kung may motor ka, isipin nyo yung maraming kotse, yung hindi lang isa, no? Iba pa yung mga tinatawag na bolo, revision, mahirap mag-maintain ng mga ganun. So, sa kayo naman, kinakaya pa naman. Nasa budgeting lang yan. Kaya ngayon, ayusin namin yun. Tapos dito, merong babasahin pa namin yung referendum. Kasi nga parang may kakabutuhan dito. Ibang issue yung kaya ko munang pag-usapan sa ngayon. Gusto ko munang intindihing mabuti bago ko i-discuss. Pero since parang interesado talaga ako dito sa referendum na ito kasi may nakikita akong parang unfair para sa gaya natin ng mga dumaan talaga sa due process bago naging citizen. Walang stepping stone, walang dinaanan na madali na shortcut. Duman talaga tayo sa hirap para maging Italian citizen. Kaya, di ba, parang ayokong discuss ngayon talaga, pero dahil hindi pa ko pa naman nababasa yung detail kung anong gusto nila mangyari ngayon. Kasi parang, sabi ko, kung padadaliin nila sa iba, sige, okay, kung tungkol nga dyan ay ililegalize yung mga maayos, yung mga trabaho. Although unfair pa rin kasi isipin nyo 10 years ang hinintay bago kami nakapag-apply dito na naturalize. May trabaho, tiningnan yung sweldo. Tapos magagawa sila ng bill na padadaliin nila para dun sa mga ngayon. 'Di ba anong may isip nyo, 'di ba unfair, no? Buti na lang pati kung lahat yun ay maayos, matitino. Dahil ang dami nang dumarating dito na hindi na nga maganda ang nangyayari dahil tumataas ang crime rate. Tapos nakakapasok sila ng ganun kadali. Mini-maintain ng Italy yung gastos nila. Tapos gumagawa pa sila ng mga kalokohan, no? So, nalalagay din kami sa risk. Alam niyo, pagka ganitong nasa kama siya, ayaw niyang tanggalin ko siya. Pero pag sa ibang lugar, halimbawa sa upuan, madali ko siyang mapaalis. Pero pag dito, ewan ko, parang lumalaban. Ayaw i-give up yung teritoryo. Diba para siyang tumututol? Kita niyo ba? Minus, basta. No, no. 8, no. No. No, you. Minus. Adesso che